Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga kababayang tunay na Pilipino na nagmamahal sa ating bayan at sa ating mamamayan. Bago ang lahat, maraming salamat po sa ating mga kapulisan na naka-pull out po dito para sa kapayapaan natin. Yung mga pulis dyan, maraming salamat po sa inyo, sa station commander po ng area na ito. Maraming salamat po at nandyan po kayo para to maintain the peace and order dito sa kaganapan na ito. Nandito po kami lahat sa isang layunin. Layunin ng pagkakaisa at layunin ng pagmamahalan at kapayapaan sa ating bansa. Kami po ay nagkaroon ng People Assembly para po magkaroon ng pagkakaisa ang mamamayang Pilipino. Kami po ay nananawagan sa kasalukuyang administrasyon, Pangulong BBM, na sana naman po ay tigilan na po natin ang pamumulitika at pagtunan po natin ang pansin ang tunay na issue ng ating bansa, ang tunay na problema ng ating mamamayan at ng mga usapin na dapat na magkaroon ng solusyon. Pangulong BBM, kami po ay nakikiusap sa inyo na sana po magkaroon na po ng tunay na pagkakaisa at pagmamahalan, diwa ng pagkakaisa sa ating bansa. Tigilan na po sana natin ang pagkapolitika. Pagtunan po natin ang pansin ang mga problema. Bigyan po natin ng ikabubuti at ikaalwan ang buhay ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Ma'am Sara Duterte, Vice President Duterte, Sara, pakiusap po namin sa inyo. Tunay na po na nakikita po namin sa inyo ang tunay na leader at pagiging tunay na makabayan, maka-Diyos at makamamamayan. Kaya po kami narito upang suportahan po kayo. Mahal na VP Sara Duterte, tama po ang ginagawa ninyo na pananahimik na hindi kumikibo sa mga isyo na ibinabalibag sa inyo. Dahil alam niyo po na ang tunay na leader, ang tunay na lingkod bayan ay trabaho, ang mandato at pagsiservisyo para sa mga tao. At yan po ay nasa inyong puso at nararamdaman po namin sa inyo yan, Ma'am Sara VP Duterte, na kayo po ay tunay na nagmamahal sa amin, nagmamahal sa mga mayang Pilipino. Kaya hindi po kayo tumitigil ng paglilingkod at pagbibigay ng solusyon sa mga problema sa usaping pambansa. Hindi po kayo namumulitika bagkus kayo po ay nagsiservisyo para sa kapakanan ng mga mahihirap na mamayang Pilipino. Especially po sa Department of Education na kung saan kayo po ay kalihim. Maraming salamat po, Ma'am Sara VP Duterte, at kayo po ay ginamit na instrumento ng Panginoon upang magkaroon po ng tunay na paglilingkod sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Ma'am VP Sara Duterte. Mabuhay. God bless. Ito po pangalan. Si Doktora. Doktora yan. Doktora ba yung taga-Caloocan? Hindi. Paranaque. Doktora ba si Doktora o Las Piñas? Paranaque si Doktora o Las Piñas? Taga-Paranaque, Doktora. Papakamahal na ng mga sagot kayo, Doktora. Salita na. Ano ba yung difference ng panahon ni Tatay Digong at panahon mo ngayon? Ano ba ang pagkakaiba ng present at yung ating former president? Amen. Tama. Tatay Digong, ang legend. Ate Remy, salita ka. Tundo, ikaw tundo ka liga. Oh, yan ka tundo. Tundo, liga. Kapatid natin sa Tundo. Aliga, pasasalamat kay BP. Aliga na. Itayo mo ang tundo, lugar ng mga bayani. Yeah. Tundo, liga. Amin ang tundo. Liga na. Aliga, Ate Remy. Dito na, sasabayang kita rito. Walang may intensyon para magsalita. Amen. Amen. This is the proper time. Asa na yun? Ang tunay na pagyayari at nagaganap sa bansa nito. Ayan talaga yan. Ano po ang pangalan niyo po? Remedios
Montemayor. Pakinggan po natin ang ating isang sister na from Las Piñas. Tundo po. Katundo. Oy, Katundo. Yan lang po sa Imelda. Remedios Montemayor. Montemayor. Pakinggan po natin ang kanyang hinaing laban sa pagbiyanong ito. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito lang po ako sa Tondo, Imelda. Inday Sara, nandito po kami para sumuporta po sa inyo at kaano po namin si Attorney Glenn Chong. Umaasa po ako sa inyo na pag kayo po ang nanalo ng Presidente 2028, sana po tuloy-tuloy po ang pag-unlad ng bansa po natin. Ang masasabi ko lang po kay Bongbong Marcos, talagang pinaglaban ko po talaga siya dito sa dito sa ano namin, sa building, sa may general building po kasi may konting business po ako dyan sa building na yan. Talagang kinampanya ko po siya dito sa Tondo hanggang Divisoria po. Pero po nung nalaman ko na na-appoint po si DOJ Secretary Remulla at si Don Gonzales, sobrang dismayado po ako. Kaya nung na-appoint po talaga, ayoko na sa kanya. Kaya kailangan po natin talagang mailuklok si Inday Sara po sa darating na eleksyon sa 2028. Alam niyo po kung anong karanasan po kay DOJ Secretary Remulla? Dahil po ang lupa namin na national, tinamaan po siya ng National Government Project ng DPWH. Namatay po ang aking magulang sa pakikipaglaban sa DPWH sa karapatan po natin. Alam niyo po ba na pinuntahan po sa DCRH si DOJ Remulla? Simpleng batas lang po na expropriation case. Binabon niya at hindi po kami tanga para pagsabihan niya lang kulang na lang bobo, wala po daw kaming karapatan na ipaglaban ang lupa naming pribado. Nung sinabi ko po sa kanya, isa ka pong congressman, abogado ka pang nasabi, expropriation case, sasabihin mo kami na wala kaming karapatan sa lupa namin na magbigay ng presyo na pribado sa San Fernando po yun. Tapos po, ito po ang karanasan ko naman kay Don Gonzales. Noong panahon po siya yung congressman namin. So siyang may kinalaman sa Mount Pinatubo Hazard Mitigation. National project po yan. Pero anong ginawa po ni Don Gonzales? Ang katanungan ko po sa inyo ngayon, Don Gonzales, nasaan po yung 4.8 billion na kalaan sa Mount Pinatubo Hazard Mitigation sa City San Fernando, Pampanga, na hanggang ngayon, nakapending po ang aming kaso sa Court of Appeals na hindi umuusad hanggang ngayon mula noong 2018 hanggang namatay ang mga magulang ko. Ngayon, Presidente Bongbong Marcos, yan ang itatalaga nyo bilang DOJ ng Secretary ng Department of Justice si Secretary Remulla, na sabing abogado siya at congressman pa. Tapos sasabihin niya dahil mahirap lang kami, wala kaming karapatan na magbigay ng presyo na naayon sa batas na money expropriation case.